Good day po sa ating lahat. So we're having a good weather. So sinasamantala natin nakapaglakad-lakad. And so we're having a walk and a talk for a certain topic. And this will be quick. Now, para po sa mga friends and kakilala ko rito sa Facebook or sa anumang social media platforms, maybe this simple message is for you. Sapagkat dito lilinawin po natin certain things, lalo tigit yung pinaka-importanteng bagay. So this might be the simplest message that you will ever hear, pero ito po ang pinaka-importante na mensahe na maaari mapakinggan ninyo, because it talks about the very important thing pagdating sa kaligtasan. Paano ba tayo nakakalapit sa Diyos? Well, marami nagsasabi na yung kanilang mga ginagawa ay umaabot sa Diyos. It becomes their pathway para makalapit sa Diyos. Yung kanilang kabaitan, kanilang kabutihan, and sometimes yung kanilang kayamanan, they trust it. Pati na rin yung kanilang katalinuhan, and etc. So, they believe that they can reach God with those means. Magiging mabait ako, and God sees it. Nakikita naman ng Diyos yun. Pero we need to clear things up. Kasi po, ang sabi naman ng Biblia talaga, kapos tayo eh. We can never reach God. In fact, sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short. Take note of that. We have come short. We fall short of the glory of God. Kasi ang Diyos may pamantayan. He has His standard. And ang standard ng Diyos ay kabanalan. That's why walang makaabot sa Diyos. Kasi nga ang Diyos ay banal, tayo hindi. We are sinners before God. So marumi tayo. We are wicked creatures before a holy God. Kaya yung sinasabi natin na tayo mabait, tayo mabuting tao, walang tinatapakan tao, tayo mapagbigay, etc., magalang, lahat na. Siguro isa-isayin natin. Pero kahit ano pong ginagawa natin yan, we may have been practicing those traits or magagandang character, pero kapos lahat yun eh. We cannot reach God with those good deeds. Hindi eh. Kasi ang Diyos ay hindi mo mabobola pagdating sa mga ganyang gawa. In fact, ang sabi nga sa Book of Isaiah, those are just filthy rags in the sight of God. Dahil nga ang Diyos ay kabanal-banalan. So, it's useless to be good and something na tingin natin ay righteous tayo sa harapan ng Panginoon. We can never be righteous. Ang prinsipyo ng iba, at maaaring prinsipyo rin po natin ito ngayon, lagi nilang sinasabi, di naman ako nakakalimot sa Diyos. Nagdadasal naman ako lagi. Nakakasamba naman ako paminsan-minsan. But that principle is not biblical. Ano? Meron nga po nagsabi sa akin one time, ang langit daw ay parang city na pupuntahan mo. Pwede kang pumunta ron in other ways, marami mga daan. Pwede kang pumunta through a train, pa-taxi, yung ganoong prinsipyo. But we have to realize the reality na ang langit hindi ganon. Because heaven is not simply a place na basta-basta mo lang gustong puntahan because of comfort, because of peace. Hindi. Heaven is basically a holy place. At nilinaw po ng Biblia na merong iisa lang paraan, iisa lang na daan para ang isang tao ay makapunta doon sa lugar na yon. Again, it's not just a place na parang gusto natin magkaroon lang ng comfort, magkaroon lang ng joy. Hindi po ganoon ang langit eh. The very purpose of heaven is ipakita sa atin how holy God is. Kaya nga requirement ng Diyos kabanalan. And walang banal. So, no one is worthy. Kaya doon, pumasok yung kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga wala ho tayong ibang dapat lapitan. Wala tayong ibang dapat tawagan. Sapagkat sabi nga po na Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So tanging sa pangalan lamang po ni Kristo ng isang makasalanan ay maliligtas. In 1 Timothy 2:5, nilinaw din po ni Apostol Pablo, for there is one God and one mediator between God and man,
the man Christ Jesus. Ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, yun ang pinakang importansya. Bakit kinailangan ng Diyos na magkatawan tao? That's the very essence of it. Na ang Panginoong Hesukristo, He is God, and He took upon Him the form of a servant, the form of a slave, being a man, para mabuhay at mamatay as a man. That's the essence of it. Kasi nga, siya yung nagiging substitute and our representative to the Father. Ang sabi po doon, mediator means the one who intervenes. Siya ang nagiging tulay patungo sa Ama. Wala pong ibang binigay ang Biblia na siyang magiging daan patungo sa Ama. Only Jesus Christ is. Sabi ng John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Those are the very words of Christ, na talagang walang ibang daan patungo sa Ama, sa Kanya. Sa pamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. So, hindi po ito tungkol sa gaano ka kabait, gaano ka kabuting tao, gaano ka katalino, o kung ano mang kayamanan mo. It doesn't matter. Sapagkat what matters is yung iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, your relationship with Him and with the Father. Kasi yun naman ang ating susulitin. Pag tayo po'y humarap sa Diyos, ay hindi naman hahanapin sa atin kung ano yung ating ginawa. Hindi naman hahanapin sa atin kung ano bang naging buhay mo on this life. Kundi ang hahanapin sa atin ng Ama ay si Kristo, yung anak. Kaya nga dapat nating isipin po ngayon, before this video ends, ikaw ba'y sumampalataya na kay Kristo bilang tagapagligtas? Because hindi natin alam kailan ang buhay mawawala. But if you are sure of heaven, at kung talagang tunay ka sumampalataya kay Kristo, na siya lang inamatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran niyo iyong kasalanan, siya'y nilibing at siya'y nabuhay na maguli. Kung tatanggapin mo itong mensahe na ito, tatanggapin mo si Kristo na siya lang iyong Panginoon at tagapagligtas, the Bible says, you will be saved. So sana po naging clear itong mensahe na ito. Lalo tigit po sa aking mga kakilala na hindi pa nakakilala kay Kristo, you are very in need. So ito po hindi tungkol sa ating kakayanan, sa ating galing. No, as I've said, it doesn't matter. Walang kwenta yan sa harapan ng Diyos. You just have to believe on Christ. You have to trust Jesus Christ as your Savior. You have to repent. Magsisi sapagkat yan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. So again, be reminded of this thing. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magandang umaga po and God bless us all.